Hello guys, magandang araw. Meron ka rin bang GCash account? Kagaya nitong GCash account ko. Meron din ba kayong internet connection kagaya ng Converge, FiberX o anumang iba pang internet connection? Pero kapag magbabayad na ng monthly bills ay kinakailangan mong pumila sa mga opisina nila para magbayad lang ng napakahabang pila? Kung oo, kung ganun ka at naaabala ka sa pagbabayad ng bills sa kanilang mga opisina, ay tamang-tama na para sa iyo ang video ito. Dahil ang ating for today's video ay isasira ko ngayon kung papaano magbayad ng bill sa internet kagaya ng Converge gamit ang GCash. Okay? Start tayo. Maglalagin muna ako sa aking GCash. Ayan, hinihingan ako ng PIN. Okay? Maglalagin muna ako. Ayan, kapag nakapaglagin ka na, ito agad ang unang lalabas. I-click mo lang itong remind me later. Ito sa baba. Ito. Yun. So, ang aking available balance ay 2,095 pesos. Okay? Para makapagbayad tayo sa Converge Internet o ano pa mang ibang internet company, i-click lang natin itong bills sa bandang kanang itaas. Ito. I-click lang yan. Click. Okay, yun. Tapos dito sa bandang taas pa rin, para ma-save mo yung biller, kinakailangan mong i-click itong add biller. Ito. I-click yan. Ang purpose niyan ay isi-save natin yung babayaran nating internet connection para hindi na tayo paulit-ulit pa ng pag-i-encode. Okay? Yan, dito sa bandang itaas, ito. I-type lang yan yung Converge. So, magta-type ako, Converge. Kapag naka-tie up yung internet company sa GCash, lalabas agad yun. Ayan, lumabas na agad siya. So, i-click lang yan. Click, ayun. Bali, hingian tayo ng account number, 13 digits. Ayan. So, itatype ko lang yung account number ko. Ayan, nakatype na yung account number. Next, ang itatype yung account name dito. Ito. Account name. Itatype ko yung aking pangalan. Kasi yan yung naka-register eh. Yan, naka-type na yung aking pangalan. Next, yung email address. No. Enter amount. Ayan, yung halaga na babayaran mo dito. Okay, tatype ko lang yung halaga na babayaran namin monthly. Ayan, nakatype na 1,600 ang binabayaran namin monthly. Tapos dito kung mapapansin nyo, meron siyang nakalagay na 10 pesos service fee. Ang tawag dyan ay convenient fee. Kisa naman sa pumili ka pa sa kanilang mga opisina. Tapos email address nakalagay dito. Dito sila magno-notify kung na-receive na nila yung ibinayad mo. Kaya dapat maglagay ka rin dyan ng email address. So, ilalagay ko yung aking email address. Ayan, nakalagay na siya. Next. Nickname. Dito sa nickname, ang ilalagay mo ay yung pangalan ng internet company. Hindi yung pangalan mo. Pangalan ng internet company. Okay, ilalagay ko lang. Ayan, nakalagay na. Converge ICT. Yan yung babayaran natin eh. Next. Remind me every, ilalagay mo dito kung kailan sila magno-notify. Click mo lang yung dot na yan. So nagbabayad kami ay tuwing ika-20. So hanapin mo dyan. Nasa inyo yun kung kailan kayo magbabayad. Okay? Kapag nailagay mo na yan, next, i-click mo itong save. Yan, save. So saving siya, nakalagay. Malinaw, successful save biller details. So, ibig sabihin niya, nakasave na yung details na yan. Pag magbabayad ka monthly, hindi ka na paulit-ulit na maglalagay ng details kasi nakasave na yan. Ang tatandaan mo lang ay kung magkano yung babayaran mo kasi maaaring magbago yan, depende sa
ibabayad mo syempre. Okay? So, next na tayo. Balik, kailangan mo lang siyang i-double check na maigi kung tama yung lahat ng detalye na ilagay mo. Kung na-check mo na yan, dito ka na sa next, sa baba, pay bill. Click mo lang itong pay bill. Okay? So, nakalagay doon, 1,600. Account number, pangalan mo, email address. Kung tama yan, kung na-verify mong maigi, click mo na yung next. Click on next. Ayan. So, nakalagay dyan, confirmation, humingi sila ng confirmation sa'yo. Kung na-double check mo ng maigi, ay i-click mo lang itong confirm. Okay, processing siya. Hintay lang natin. Ayun, lumabas na. Oh. Payment received. Nakalagay, makikita ninyo mga payment received, Converge ICT, 1,610 kasi meron siyang plus 10 na convenient fee ang tawag doon. Kaysa naman sa pumila ka pa sa kanilang mga opisina para magbayad ay maabala ka pa ng gusto, di ba? So, tama lang naman yon. So, nakalagay dyan, nakabayad na kami ngayon sa aming internet bill for the month of October. Okay? Di lang po guys ang may share ko for today's video kung paano magbayad ng internet bill sa internet gamit ang GCash. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito at kung may natutunan kayo, ay pakilike naman at pakishare na rin sa iba at pakisubscribe na rin sa aming channel at para makagawa pa ako ng ganitong mga tutorial na maaari nating pakinabangan sa pang-araw-araw nating gamit. Diyon lamang po at maraming salamat sa inyong panonood.